Hello everyone, this is Pinoy Alex Engineer at for today's video, i-discuss natin ang Domain Name System or DNS. Pero bago ang lahat, pakiclick muna ang like and subscribe button para maging updated sa latest videos ng channel. Ito ang objectives natin sa video na to. Number 1 is to define DNS and how it works. And number 2, to learn how to configure DNS server in a MikroTik router. Domain Name System or DNS. I-define muna natin. DNS stands for Domain Name System. It is a decentralized naming system that translates human-readable domain names into numerical IP addresses which computers use to identify each other on a network. Na-mention ko sa early video natin about basic concepts ng networking na ang mga data traffic natin ay nasa form ng digital signals na bits. Every destination o source ng traffic ay may representation ng IP address. Pero syempre, out of billions of IP address combinations, impossible para sa isang tao na makabisado lahat ng IP address na kailangan niya para maka-access ng isang website sa internet browser for example. Kaya meron tayong DNS servers na nagsisilbing phone book directory ng mga domain at kaakibat nitong IP address. It uses UDP port 53 in most scenario, but TCP port 53 is also used. Quick review lang tayo since na-mention natin yung UDP and TCP. These are the two widely used transport layer protocols. At alam natin na ang transport layer ay tinatawag ring layer 4 sa ating OSI layers. TCP stands for Transmission Control Protocol. Siya ay connection-oriented, reliable, may retransmission at ordered delivery. Ibig sabihin kapag gumagamit tayo ng TCP ay gumagamit siya ng handshake or standard process sa pakikipag-communicate. For example, during the communication process, if hindi nare-receive ni destination host ang transmit ng isang source host, magre-retransmit ulit yung process hanggang sa makareceive na si destination host. So, ibig sabihin sa TCP, may pakialam na makapunta or maging successful yung communication nilang dalawa. While on the other side, this is the total opposite of TCP, which is the UDP or User Datagram Protocol. Ito ay connectionless, unreliable, no ordered delivery, faster compared to TCP, and used in broadcast or multicast communication. Unlike kay TCP, best effort naman yung ginagawa ni UDP. Kumbaga, in a UDP transmission, bato lang siya ng bato at walang pakialam kung may nakaka-receive nito. And since walang extra headers sa transmission na ito, masasabing mas mabilis yung process niya versus TCP. Yung mga example ng UDP ay kagaya ng DNS, wherein DNS servers provide responses sa mga host at wala siyang pakialam kung para kanino yung responses niya. Ito naman yung mga top public and free DNS servers available today. Andyan yung Google, si Cloudflare, si Quad9, at yung OpenDNS. Now, discuss naman natin yung isa sa mga common process ng DNS kung paano tayo nakakapag-resolve. So, dito sa example, no, sa first step ay for the first time, gusto nating i-access ang www.google.com. Now, the next step is magkukwere siya sa isang DNS server or DNS resolver. And number 2, si DNS resolver ay tatanungin ang kanyang root name server. Pero si root name server, hindi mo niya muna ibibigay yung information about the IP address ng google.com. Ang ibibigay niya ay kung kanino siya ko-connect na TLD or top level domain. In this case, .com, yung TLD na binobrowse natin or gusto nating i-resolve. So, ang mangyayari nito, si DNS resolver ay pupuntahan yung .com top level domain or TLD na yung server at tatanungin kung ano yung information ni google.com.
Si top level domain naman na .com, since meron na siyang database ng mga domain name na gumagamit ng .com, sasabihin niya na pumunta ka kay google.com at finally, si DNS Resolver ay pupuntahan yung authoritative name server ni google.com and finally, itong server na to ay magbibigay ng information about the IP address which is itong nakikita natin. And then, finally, si DNS Resolver ay magre-response pabalik sa'yo or ire-redirect ka niya sa na-resolve na IP address. So, itong process na to ay nangyayari ng very short amount of time only. Kung itatry natin na mag-ping ng isang domain name sa ating CMD, itatry nating i-resolve siya, makikita natin na milliseconds lang yung pagitan bago mag-response back yung DNS resolver at ma-resolve niya yung corresponding IP address nung domain na tinype mo. Ayan. So, let's start our lab. So, as of the moment, ang gamit ko ngayon ay yung aking Hoplite Wicritic router. So, gawin lang natin kung ano yung setup natin sa previous video sa DHCP. So, mag-setup muna tayo ng DHCP server. Pero bagong lahat ay kailangan meron ka munang uplink. So, makukuha natin yon via DHCP client. Yung router ko ngayon ay sa kanyang interface, ayan, yung port 1 ay connected sa aking ISP router. At ang Ether 4 naman ay connected to my laptop. Ayan. So, ito yung way rin para mas hindi tayo malito, no? Kailangan natin lagyan ng comment, no? So, una muna ay set up muna natin yung ating uplink. So, punta tayo sa IP, DHCP client, click lang natin yung plus, click natin yung interface 1, at i-check lang natin tong peer DNS and peer NTP at yung default route dapat naka-yes. So, meron na tayong IP address. Ito yung nakuha ko. And then, ang next kong gagawin ay i-configure ko yung port 4, yung interface ng IP interface ng port 4, no? Yung IP address na yan, ito rin yung magsisilbing gateway IP ng ating DHCP. So, click lang natin yung interface 4 at i-setup natin yung 10.0.0.1/24. So, pumunta na tayo ngayon dito sa DHCP setup, no? Click lang natin tong Ether 4. I-click lang natin next, next. At ito yung IP pool na i-create niya. Pwede nating bawasan yan. Gawin natin 100 na lang. Next. Yung DNS server, i-disable lang natin yan. And next. Ayan. At this point ay magta-try tayong makita kung nandito na dito sa lisas yung laptop natin. So, ipconfig, renew. Ayan. I-check natin sa properties na to kung may nakuha na ba tayong IP address. Ayan. So, may kita natin na nakakuha na tayo ng IP address. Nakuha natin yung 100. At makikita nyo dito, no? Ang DNS natin dahil kahit na tinurn off natin yung static DNS configuration sa ating DHCP server, ay meron pa rin siyang nakuhang DNS server na 192.168.1.1. Mamaya i-explain ko kung saan nanggaling yung 1.1, pero as of the moment ay kailangan muna nating paganahin ang internet. So, later on sa ating mga discussion, sa ating mga lessons, ay i-discuss ko pa ng mas advanced yung firewalling natin. But for the meantime, kailangan muna natin i-set up tong NAT or Network Address Translation para magkaroon ng internet yung ating laptop. Click lang natin itong plus. I-click natin itong chain as source NAT. No? Then, meron tayong two ways para i-configure ang NAT na madali, pinaka-common. It's either i-identify mo dito kung alin yung network mo na itatranslate mo.
sa isang IP na connected sa internet or pwede naman yung outgoing interface. Pag outgoing interface, ibig sabihin lahat ng palabas ay i-indicate mo sa rule mo. So, saang interface ba lumalabas ang mga traffic na galing sa network natin? So, that's in our interface 1. So, yan yung i-select natin. And, i-click natin yung action as masquerade. Ayan. Then, i-check natin yung DHCP server. Tingnan natin kung nandito na yung details. So, may entry na rin tayo dito. Ngayon, i-testing natin kung meron na tayong internet. Make sure lang muna na naka-disable yung Wi-Fi nyo bago yung subukan yung internet. So, subukan natin mag-browse or ito na lang, Christmas. So, okay naman siya. May internet na tayo. Try rin natin pumunta sa ibang website. Ayan, makikita natin na nakaka-access tayo ng website. Ibig sabihin, okay yung ating firewall na ginawa at maski yung kanyang DNS ay nakakapag-resolve naman tayo. So ngayon, didiscuss ko na yung DNS configuration natin, no? Punta tayo dito sa IP DNS. Yan. At as of the moment, makikita natin, no, yung 192.168.1.1 na naka-configure dito sa Dynamics server, no? Pag i-double click natin yan, di natin ma-edit yan. So, saan ba nanggaling yan? Of course, nanggaling yan dito sa IP DHCP client. Since ang uplink natin ay pinagkuhanan natin ay isang DHCP server sa ating ISP router at nung chinek natin dito kanina, no? Chinek natin yung use peer DNS. Ibig sabihin kung ano yung DNS ng DHCP server mo, kung ano yung nakakonfigure doon, yun ang ibibigay sa'yo sa router mo. So that's why ibig sabihin, sa dynamic server natin dito, nakikita natin na .1.1 or yung ISP router gateway ko yung nakalagay dyan as the DNS server. Ibig sabihin, etong router ko sa ISP side ay possibly siya yung nagpo-provide sa atin ng DNS resolution. That's why kapag nagbo-browse tayo ay sa kanya tayo nagre-request. Maaaring nag-a-act siya as a DNS relay. Pag sinabing DNS relay, yung router na yon ay nire-relay lang niya kung ano man yung binabato sa kanya ng isang DNS. For example, yung Google DNS. So, every time na may host na mag-browse or magta-try na i-resolve yung isang domain name, so, imbes na ipasa ni router or yung ISP router mo doon sa DNS ay kung may entry na siya doon sa sarili niyang ISP router, doon sa kanyang sariling DNS relay, no? Ibig sabihin na hindi na pa kailangan ni host na makipag-communicate sa public DNS. And actually, yung feature na yon as a DNS relay ay pwede rin nating gamitin sa MikroTik, no? So we just have to indicate kung kaninong DNS tayo ko-connect. So, let's say, ang gamitin na lang natin is yung Google DNS. Yan. And then, lagay rin natin yung kanyang secondary DNS IP, yung 8.8.4.4. Yan. And, i-check natin tong allow remote access, no? Ibig sabihin, kapag ito yung configure natin sa ating DNS, ibig sabihin ay yung router natin mismo ay pwedeng mag-act as a DNS relay. So, let's say for example, no, gusto kong i-access for the first time yung twitter.com, no? Imbes na yung computer natin ay ko-connect dito sa DNS na to para i-resolve yung domain na yon into an IP address. Kung may makita na siyang entry doon pa lang sa MikroTik router natin, so ire-resolve na agad yun ng MikroTik router natin. So, ibig sabihin, imbes na matagalan ka pa sa pag-access nung website na yon, ay mas mapapaikli mo pa yung pag-resolve mo nung domain dahil napalapit sa'yo sa router mo, sa MikroTik router mo, yung resolver. Ayun. Pero, syempre, pag i-click lang natin tong okay, ayan. Pero, syempre, pag gawin mo yan, kailangan ay protektahan mo yung router mo. Kasi, take note na yung IP address natin, no, ito. Yung IP address natin ay a private IP address, no? Yung lalo na dito sa uplink natin. So, ibig sabihin, yung outside
ay mahihirapan makakonect dyan kasi private IP address yung ginagamit natin. So, hindi tayo directly connected sa public IP. Pero kung meron kang public IP, for example, itong IP address mo na to ay public IP, naka-assign para sa'yo, at gumamit ka ng DNS relay feature ni MikroTik, maaaring yung mga outside users na mga hackers or threats ay mag-penetrate sa network mo. So, kailangan ipe-prevent natin yung access na yon. Marami kasi mga vulnerabilities na pwedeng mangyari via DNS, no? Isa dyan yung mga denial of service, no? Or yung man-in-the-middle attacks, kung saan ire-redirect nila yung mga gumagamit nung DNS na yon papunta sa isang domain or website na maaaring makakuha ng data mula sa'yo. So that's why kailangan mag-create tayo ng mga filter rules para ma-prevent yun, no? Punta tayo dito ngayon sa ating Ether status, no, sa network connection details ng ating Ethernet adapter sa ating mga laptops. No, may kita natin dito kanina, bago pa natin palitan yung DNS server, no, is 192.168.1.1. And of course, kaya yan ang binigay sa'yo dahil pagdating dito sa DHCP server, dito sa my networks, no? So, wala tayong in-static na entry dyan, no? Di tayo naglagay ng public DNS or maski yung router natin, hindi natin nilagay dyan for the DNS server. So, para magamit natin yung DNS relay feature ni MikroTik, of course, para sa mga LAN network natin, no? Yung mga network natin sa loob ng router natin. So, i-click lang natin tong DNS server at i-type natin yung gateway IP address. Ito, for example, yan. Click lang natin yan at okay. Ayan. And then, try natin mag-renew ng DHCP connection sa ating mga laptop. Dito ulit, network connection. I-click natin yung details. And kung makikita nyo, no, that's 10.0.0.1, no? Nagbago na yung kanyang IPv4 DNS server. Well, of course, kailangan ay pagdating dito sa properties sa IPv4, no, naka-automatic rin yung DNS server mo para lumabas yan. Okay, next na tayo. So, try natin ngayon mag-resolve, no, using mikrotik.com. Yan, for example. Ayan. So, naka-access na tayo, no? And going back to our router, punta tayo sa IP, DNS, and makikita natin dito sa cache, no? Hanapin natin dito yung MikroTik. Ayan, ito. So, ito yung nakikita nyo sa DNS cache, no? Lahat ng entries na ginamit natin para makapag-resolve ay lalabas dito, no? Makikita nyo dito, even yung ibang mga tinatry nyong i-resolve, not just the mikrotik.com, no? Ay lalabas rin dito, no? For example, yung Facebook na yan, kahit na kanina pa natin siya nagamit, no? Ay nandun pa rin siya, pumapasok pa rin siya dito sa ating cache, no? And ibig sabihin niyan, once na nandiyan na yung entry, no, nung pagkaka-resolve mo, ay dito na siya papasok lagi sa MikroTik router para makapag-resolve. So, hindi niya nadadaanan yung Google DNS natin or yung DNS server natin outside. One way rin na isa sa pwede mong gawin ay itong static, no? DNS static, ibig sabihin gagawa ka ng sarili mong DNS entry. Kumbaga, pwede kang mag-set ng certain domain at para ma-resolve siya sa isang specific na IP. And for example, ayan, mag-sample lang tayo. Ito yung mga type ng DNS natin at isa sa mga common or pinaka-basic na DNS entry natin is yung A-type. So, ang gawin lang natin dyan, no, ilagay lang natin yung domain name natin. For example, etong router natin na to ay gusto natin gawa ng domain para ma-access. Every time na accessin natin yung 192.168.1.2 or 10.0.0.1, imbes na IP address ay gagamit tayo ng domain. For example, www.
mikrotik tutorials ph.net. Ayan, for example. And then yung address, so ano yung address na saan mo siya i-resolve? So that's, for example, ito na lang, 192.168.1.2. Ayan. I-click natin yung OK. So meron ka ng ganitong entry. And make sure natin na enable yung ating mga IP services dito. So let's say, kailangan naka-enable yung yung port 80 natin dyan, no? For the HTTP service. So, subukan natin kung gagana yung in-example natin, no? Ayan. Ayan. So, makikita nyo, no? Using this domain ay nare-direct niya yung domain na yan papunta sa IP ng ating router. So, that's the very basic DNS, no? Configuration sa ating mga router. If you like this video, click the like button, subscribe to my channel, and if you have questions about sa ating mga na-discuss dito, leave a comment below. And thank you and see you on the next videos.